So yun, good day, hello mga idol. So ang gagawin ngayon natin ay amplifier. Kasi malapit na yung bagong taon, puro amplifier na yung ginagawa natin. So binuksan na natin mga idol para mabilis tayo. So hindi pa natin siya nalilinisan. So saksak natin mga idol. Power. So yun yung kanyang problema. Ayaw mag-click ng kanyang relay. So yan. Hindi kita. So off natin tingnan natin kung gagalaw yung relay. I-off ko. So i-on ulit natin. So yan hindi talaga gumagalaw. So hindi nagki-click yung kanyang relay So yun yung ating alamin. So bakit nga ba hindi nagki-click yung kanyang relay? Dalawang dahilan kung bakit hindi nagki-click yung kanyang relay Una, yung supply ng relay. Pangalawa, may DC output. Yung kanyang speaker output may DC out. So alamin muna natin mga idol kung saan ba siya nagkaroon ng problema. So try natin sukatan ito, yung kanyang 4 na resistor, kung may DC output. Itong dito nasa gitna mga idol itong nasa gitna, yung papunta dito sa coil natin, kasi itong coil natin papunta to sa speaker out. So itong 4 na paa na to, magkakaparallel yan. So yung kabilang paa naman, papunta na yan sa mga output transistor natin dito. So yung kabilang paa ay magkakaparallel papunta dito sa coil, then papuntang output, speaker output. So hindi tayo dito magbo-voltage check mga idol mag-check ng voltage kung may DC. Kasi nga hindi nagki-click yung kanyang relay. So dito tayo mag-check sa mismong paa ng resistor. So lagay lang natin to sa ground or kahit dito na lang. Yan. Tapos check natin DC. I-50 na natin. Range natin sa 50. Check natin tong kahit alin lang dito sa 4 na paa kasi nakaparallel lang naman yan. Kahit dito, dito. So basta make sure na nakatama yung test probe nyo sa mismong paan ng resistor. Yan. So wala mga idol. Mukhang good yung kabilang channel, pero hindi pa rin nagki-click yung relay. Umaandar naman yung blower. Kabila. So yun, sa kabila meron siyang DC out. Yan nasa 40 plus mga idol. So dito siya banda, di ba? Naka-range tayo ng 50. Mga 42 DC. Yan So kahit alin lang diyan sa 4 na paa. Ilapit natin yung tester para mas kita niya. Kahit alin lang dito sa 4 na paa. Yan. Magkakaparallel lang naman yan. Isa lang circuit niyan. Papunta yan dito sa coil. So sa coil hindi tayo pwede makasukat dahil may pinaka-coating. So hindi yan gagana yung tester natin diyan. Pwede sa ilalim ng board kasi magbabaklas pa tayo So tanggalin ko muna yung board mga idol. At least alam na natin na may DC output itong ng amplifier na to. So tuturo ko kung paano ba alamin kung saan nanggagaling yung DC output niya. So pwedeng kinalawang na resistor pero hindi natin nakita na may kinalawang. So linisan muna natin saglit. So ito yung part na bunutin muna natin. Itong part na to dito yan sa kabila. So ito dito yan. So dahil ito good, dito muna tayo maglinis. So wala namang kinalawang na pyesa mga idol. Mukhang wala naman. Okay naman yung mga pyesa niya. Hindi naman kalawang. Sa kabila parang meron pero mukhang good naman yung kabilang channel. Kaya hindi na natin muna gagalawin yung kabila. So dito muna tayo magpo-focus. So magbo-voltage check tayo dyan. Bakit may DC output ito So baklasin ko muna yung board.
So maya na natin siya linisin mga idol, no. So marami pa siyang lawa-lawa eh. Ang gagawin natin mga idol, so yan, no, fresh na fresh yung kanyang board. So check natin mabuti. Yung mga resistor mukhang okay naman, wala naman mga kalawang. Ay, mayroon din pala. Lagyan nga natin ng flash. Saan ba yung flash ko? So ito, may mga kalawang nga, oh. So tingnan natin yung mga transistor. So hindi makita yung paa ng transistor. Brush nga ulit, brush. Okay pa ba? So bunutin na lang natin yung transistor. Check natin kung may kalawang. So hindi makita. Pero itong 33K dalawa. So palitan natin. Tapos itong jumper dito sa kabila. Yung kabila wala namang problema. Pero palitan na rin natin. Pati itong isang hindi pala 33. 3.3 lang pala. 3.3K dalawa. Tapos sa kabila ganun din 3.3. Palitan na rin natin. Check na rin natin yung ito pala, mayroon siyang kalawang. Ito. Itong ay kalawang na pala, no. Ang value niya ay 5401 tapos 5401 din. Dalawang 5401. So palitan ko muna mga idol yung may kalawang na pyesa. So yan na mga idol, napalitan na natin pati yung mga jumper na may kalawang. So yung ibang jumper dito ko na nilagay sa ilalim. So yan mga idol, nag-click na yung relay niya pero may problema pa rin siya, no. So tinesting natin yung speaker, may humming pa. Yan, no. Ang kabila wala. So mayroon konti pero grounding lang yan, no, kasi hindi pa nakakabit maayos yung ating ground. So sa kabila malakas. At kung susukatan mo to mga idol, meron siya konting DC out, nasa 14 DC. Kaya yan, DC yan mga idol, yung kabila. So wala talaga, no, 0-0. So baklasin muna natin mga idol kasi masusunog ang speaker natin. So sira na rin naman to, pero pan-testing natin lang. May sabit na yan eh. Yan, oh. So masabit na. So alamin natin bakit may output siya, may DC out. So try natin mga idol. Sukatan yung kanyang ito, yung D667 tapos D647 ito. So sa kabila tayo, dito yung may problema, yung left channel. Ito, sukatan natin kung may DC ba yung kanyang paa. Sukat-sukat. Kita. Yan. Lagyan lang natin to sa ground. Diyan natin nilagay. Then sinaksak ko na mga idol. So tingnan ulit natin. So yan, mayroon siyang, ayun, bumalik yung kanyang DC. Yan, nagkakaroon ulit siya ng 17 DC. So uugong talaga yung speaker natin yan. At may chance na masunog. So hanapin natin saan nagmula yung DC na yan. Sukatan natin tong gitna.
Ito muna tayo mga idol. So yun, mayroon siya dito. Dito meron din. Meron. Tingnan natin yung kabila. So yan, wala yan sa kabila mga idol. Kabila ang paa, wala dapat yan. Yung kabila dapat meron siyang yan 0.3. Ayan yung kanyang voltage biasing Yan 0.3. So normal yung kabila, pero yung kabila 17 sa kabilang paa. 17 din. 17. Hanapin natin yan bakit may 17 volts na pumapasok dito. So tignan natin tong dalawang transistor na to. Ang kabilang paa. So yun, meron din mga idol. Side to side lang tayo nagche-check mga idol yung gitna kasi supply talaga yan. Yan 42 volts. Supply talaga yan kahit dito sa malalaking transistor. Supply yan. So side to side lang lagi. Yung pinakagilid lang. So yan, meron siyang 19, 18. Yung dahilan kung bakit may humming. So parehas sila mga idol. Ang gawin natin, ihang natin yung apat na output transistor. So cut ko muna yung video, hang muna natin yung apat na output transistor na may problema, yung left channel ito. Tapos ihang na rin natin tong dalawang transistor, yung D667 tapos 647, A647. So ay B647. So hang natin yan, yung anim na yan. Tapos mag voltage check tayo ulit. So tip lang mga idol, konting tips, huwag kayo basta-basta maghahang, no? So kapag hindi nyo kabisado yung circuit, kasi may chance na magkaroon ng problema dito, masunog yung transistor nyo. So kailangan sunod-sunod yung paghahang nyo, no? Unahin nyo to, sunod yung dito, yung transistor dito na dalawa. Yan ang uunahin natin mga idol. So ito muna tayo, tapos itong apat. So yan ang mga idol na tanggal na natin ito. Tapos ito, tapos yung apat na output transistor natin. So sukatan natin kung meron pa rin siyang supply dito na 17 volts. Yung gaya pa rin kanina, side to side. Lagyan lang natin sa body ground. So ganyan maghanap ng DC output mga idol, no? Check natin. Check yung tester. So masilaw. So yan, wala na. Kabila. Nawala, 'di ba? Kasi nakahanga yung transistor natin. So wala na, 'di ba? Wala na. So dito tayo, dito magkakaalaman. So wala rin. Ang kabila meron, no? 39 volts. So dapat yung gitna lang, 'di ba? Sabi ko. Sa kabila dapat wala. So meron, susundan lang natin yung linya na yan mamaya. So check natin yung kabila. So wala. So meron din siyang 41, no? So ngayon ihang na natin tong dalawang transistor dito. So kasi dito dapat meron siyang 41, no? 40. So yan, normal. Pero pag tawid, so may 39 volts. So hindi ko alam bakit nagkaroon. So dapat wala. So baka sira tong transistor na dalawa. Hangan natin mga idol. So yan na mga idol. Nakita na natin yung problema kung bakit siya nagkaroon ng DC output. So yan, nakalagay sa ground yung ating sa ating, so dito na lang para mas maintindihan yun, no? Kasi dito medyo mahirap maipit. So yan, naka-ground tayo. Sukatan natin kung may DC output pa rin mga idol. Nakasaksak na. Kung mapapansin nyo, nag-click agad yung relay, no? Hindi gaya kanina na mga 10 seconds bago siya mag-click. So dito, sukatan natin to. Lagyan lang natin backlight yung ating tester.
Dito tayo sa resistor. So yan, wala na siyang DC output do. Kabila. So wala na rin. Wala rin pala. Talagang wala to sa kabila. Yung dito lang meron. Check natin yung yan, 0.4. 0.4. So okay na mga idol. So good naman yung kanyang voltage biasing. So ngayon mga idol, papakita ko yung problema kung bakit siya nagkaroon ng DC output. So ito pala, ayos pa pala to So pinalitan ko na lang rin siya para mas matibay. So ito ang pinalit natin. Yan. Nagwa-blurred. Yan ang pinalit natin. Yung dalawa hindi ko na pinalitan. So ito yung problema ng una, may mga kalawang siya, 'di ba? Kaya hindi nagki-click yung relay. Nung pinalitan natin yan, pati yung mga jumper. So nag-click na yung relay, kaya lang may DC output pa rin siya, no? So hindi ko maintindihan bakit nagki-click yung relay nung time na yon kahit may DC output 47 volts ba o 40 volts. So ang problema niya pala, may isa pang hindi tayo napalitan na pyesa. Ito. Hindi siya kinalawang pero open. So open siya mga idol. So na-trace natin yan dahil hinang natin isa-isa yung transistor hanggang nakarating tayo. Dito siya mga idol. Dito siya nakapwesto. So itong paa na to nakakonekto dito sa output. So kapag open yan, nagkakaroon ng DC out. So bali ang value na to mga idol ay 33K, no? Orange. So check natin mga idol kung open or change value. So naka times 1K tayo mga idol. Check natin mga idol. So yan. Open na siya, oh. Hindi man lang gumalaw yung ating pointer. So wait lang. Medyo mahirap isang kamay. So yan mga idol, oh. Di man lang gumalaw yung ating pointer. So ngayon kumuha tayo ng good na resistor mga idol. So hanap tayo ng 33K. Ito nasa unahan na yon kasi kumuha tayo kanina. So yan ang value niya. Ayan yung color code niya, orange. So tanggalin ko muna mga idol, no, kasi medyo mahirap, isang kamay lang. So yan mga idol, ayan yung bago, yung mahaba ang paa, tapos ito yung sira, yung open, ito yung maiksi. So try natin yung bago mga idol. Wait lang. So yan, no, 33K mga idol, naka times 1K tayo. So open talaga tong isang resistor, no. So ulitin natin, dito siya nakakonect sa ito siya. So kung susundan yung linya, papunta yan dito. Wait, naligaw tayo. So medyo maliliit ng circuit. So tester na ang magsusunson kung saan. Babaser test natin. Tapos dito yung isa. Then try natin kung abot. Yan, o, dito siya papunta sa output. Diyan siya mga idol, sa apat na resistor. So kaya kapag open yan, nagkakaroon ng DC out. So malamang open yung 33K resistor natin. So sara muna natin to mga idol, tapos try natin. Try ulit muna natin pala, saksak. Tapos on, naka-on na. Nag-click agad yung relay kung naririnig nyo. Off ko mga idol. So yun, naririnig nyo, nag-click relay yun. So inisan muna natin to bago natin ibalik lahat ng cover.
So yan na mga idol, nalinis na natin. So babalik na natin yung mga connection nya. Tapos isara na natin. So bago natin to lagyan ng speaker mga idol, sukatan muna natin kung AC na ba talaga yung output nya, no. On lang natin. So yan, naka-set tayo sa 10 AC. Lagay lang natin tong ground dito. Tapos lagay tayo ng sound mga idol. So stop ko muna tong video. Lalagyan ko muna ng sound. So yan mga idol, may sound na yan mga idol ha. Lagay lang natin to dito sa volume na natin. Kahit mga 10 o'clock lang. Lagay lang natin to sa right. Malakas masyado yung 10 o'clock. Babaan lang natin mga 9. So yan. Pumapalo-palo, ibig sabihin may sound na yan, no. So sa right, sa left. So ganun din mga idol. Sumasabay siya sa tugtog, ibig sabihin output yan. So tingnan natin naman sa DC, dapat wala na, no. So kanina meron, 'di ba? So yan, wala na, oh. Hindi pumalo yung tester natin sa right. So yan, wala na rin mga idol. So pwede na natin ikabit yung speaker kung gumagana na ba talaga. So may sound na yan mga idol, puputol-putol ko na lang yung sound kasi baka makopyright tayo. Alam niyo naman si YouTube. So off ko muna yung volume kasi baka makopyright. Kada 5 seconds i-stop ko yung music or hihinaan ko para hindi makopyright mga idol. So hindi ko nahihigpitan pala. Yung negative na lang yung hinigpitan ko. So isang connection lang naman yung negative. So ang naghiwalay-hiwalay lang dyan yung switch, yung naghihiwalay para sa A at B. So try natin mga idol, lagyan ng so okay na yung right. Okay naman talaga yung right, walang problema. Yung left lang. So dito na malalaman kung okay na ba yung left. So putol-putulin lang natin. Kabit ulit natin. So kapag mayroon na yung dalawa mga idol, mayroon na rin to, no. So nakaparallel lang naman kasi yan, no. Yung connection na to, papunta na rin yan doon. So mayroon na rin yan mga idol kapag mayroon na yung isa dyan. So hindi kasi mahigpit. So laksan natin konti kasi ang volume natin yan, mga ganyan lang. So okay na mga idol. So pwede na natin isara to. So yan lang yung problema niya. So ito. Tapos yung isang resistor na open. So bale hindi ko napapakita yung pagsara na to mga idol. So sana may natutunan kayo. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos.